Sa likod ng katahimikan ng gabi, lumalabas ang di nakikitang kamay ng kapangyarihan. Sa larangan ng digmaang geopolitikal, walang seguridad para sa mga itinuturing na banta sa pandaigdigang balanse. Ang tanong, isa ba itong katarungan o kalapastanganan sa soberanya? Sa kasaysayan ng pandaigdigang digmaan, hindi bago ang konsepto ng targeted killings bilang isang epektibong sandata laban sa mga makapangyarihang kalaban. Ngunit sa modernong panahon, ang taktikang ito ay nagiging mas sopistikado, mas eksakto, at mas mapanganib. Isa na rito ang kontrobersyal na pagpatay kay Qasem Soleimani ng Iran noong Enero 22, isang operasyon na isinagawa ng Estados Unidos gamit ang drone strike sa Iraq. Para sa marami, ito ay isang simbolo ng husay ng Amerika sa modernong teknolohiya ng digma. Ngunit sa iba, ito ay isang malinaw na paglabag sa mga prinsipyo ng soberanya at karapatang pantao. Ang paggamit ng targeted assassinations ay hindi lamang nakatuon sa mga lider ng mga grupong terorista. Sa mga nagdaang taon, lumalabas ang aligasyon na ginagamit din ito upang pahinain ang mga militar at gobyernong itinuturing na banta sa interes ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika. Dito pumapasok ang espekulasyon. Ginagamit nga ba ng Amerika ang ganitong estratehiya laban sa mga general ng China? Hindi kailanman naging malinaw kung paano isinasagawa ang mga ganitong operasyon. Sa kaso ng mga general ng China, umiikot ang mga chismis at ulat sa ilalim ng anino ng diplomatic secrecy. Isang kilalang analyst mula sa New York ang naghayag kamakailan ng posibilidad na ang pagkamatay ng ilang high-ranking Chinese generals ay hindi ordinaryong pangyayari. Sa mga ulat na lumabas, tila may mga hindi maipaliwanag na insidente ng natural deaths, aksidente, o biglaang pagkawala sa eksena ng ilan sa pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army. Kung babalikan natin ang pattern, tila hindi ito random. Ani Dr. Simon Levitz, isang eksperto sa geopolitics mula sa London School of Economics. Ang pagkawala ng mga key players sa militar ng China ay maaaring dulot ng isang coordinated effort at ang mga bansang may kakayahan para sa ganitong operasyon ay hindi marami. Sa labas ng China, maraming halimbawa ang magpapakita kung paano ginamit ng mga malalaking bansa ang taktikang ito sa iba't ibang konteksto. Narito ang ilang makasaysayang halimbawa. Ang operasyon laban kay Osama Bin Laden noong Mayo 21, 2011 ay isang high-profile mission na isinagawa ng Amerika sa Abbottabad, Pakistan. Bagamat itinuturing na tagumpay ng intelligence community, nagdulot ito ng tensyon sa relasyon ng Amerika at Pakistan. Ang pagkamatay ni Abdelrahim al-Nashiri na iniuugnay sa pag-atake sa USS Cole noong Oktubre 27, 2000 ay isa ring halimbawa ng targeted assassination. Bukod dito, sunod-sunod na drone strikes ang inilunsad ng Amerika sa Yemen laban sa mga leader ng Al-Qaeda na nagresulta sa pagkamatay ng ilan sa pinakamataas na opisyal ng grupo. Habang ang mga operasyong ito ay nagbigay daan sa pagpatay sa mga tinuturing na banta sa seguridad ng Amerika, hindi rin ito naiwasan ng kritisismo mula sa iba't ibang sektor sa mundo. Ang China, bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa kasalukuyan, ay hindi maiiwasan ng mga estratehikong operasyon ng mga bansang nais pahinain ang impluwensya nito. Ang pagkawala ng ilang general ng PLA ay maaaring konektado sa lumalaking tensyon sa South China Sea at sa mga pulisya ng China sa pagpapalawak ng teritoryo. Ang mga ito ay direktang sumasalungat sa interes ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Kung ito man ay isang bahagi ng mas malawak na operasyon, malinaw na ang mga estratehiyang ito ay idinisenyo upang sirain ang command structure ng militar ng China. Sa pagkawala ng mga general na may malalim na kaalaman sa estratehiya, maaaring bumagal ang operasyon ng PLA at magdulot ng panloob na tensyon. Ang targeted killings ay nananatiling isa sa mga pinaka-controversial na taktika ng geopolitics. Habang nakatutulong ito upang alisin ang mga itinuturing na banta, nagdadala rin ito ng seryosong tanong ukol sa moralidad at karapatang pantao. Sa kaso ng China, ang posibleng pagsasangkot ng Amerika sa pagkawala ng mga lider ng militar nito ay isang malaking tanong sa pandaigdigang politika. Ang pananahimik ng gobyerno ng Amerika tungkol sa isyong ito ay isang estratehiya sa sarili nito. Hindi kailanman umaamin ang mga bansang nasa likod ng ganitong operasyon, ngunit ang epekto nito ay nararamdaman, hindi lamang ng target na bansa, kundi ng buong mundo.
Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang tama o mali, kundi kung ano ang magiging epekto ng ganitong uri ng operasyon sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang laro ng geopolitics, nananatiling mahalaga ang isang bagay. Ang bawat aksyon ay may kapalit at ang mga biktima ng silent wars ay madalas hindi naririnig, ngunit nararamdaman ang pagkawala. Ang pagkawala ng mga general ng China ay tila nagdulot ng malalim na epekto sa istruktura ng kanilang militar, na kilala sa disiplina at mahigpit na hierarkiya. Sa isang sistema kung saan ang bawat ranggo ay umaasa sa malinaw na pamumuno, ang pagkawala ng ilang pangunahing leader ay maaaring magbunsod ng malawakang pag-aalinlangan sa loob ng People's Liberation Army, PLA. Ang tanong ngayon, gaano kalaki ang epekto ng mga pagkawala na ito sa internal at external na operasyon ng militar ng China? Ang PLA, na itinuturing na pinakamalaking hukbo sa mundo, ay isang institusyong itinatag sa mga prinsipyo ng kolektibong liderato at mabusising estratehiya. Gayunpaman, ang biglaang pagkawala ng mga mataas na opisyal ay hindi maiiwasang magdulot ng pagkagambala sa command chain. Sa mga nakaraang ulat, ilang unit ng PLA ang naiulat na tila nahihirapang kumilos ng mabilis dahil sa kawalan ng malinaw na direktiba mula sa kanilang itaas. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magbunsod ng kawalang katiyakan sa mga sundalo at opisyal sa mas mababang ranggo, lalo na kung hindi malinaw kung sino ang hahalili sa mga nawawalang lider. Isa sa mga pangunahing operasyon ng PLA na maaaring naapektuhan ay ang kanilang presensya sa South China Sea, isang lugar na naging sentro ng tensyon sa rehiyon. Sa mga nakalipas na taon, naging agresibo ang China sa paglalagay ng mga artificial island, military outpost, at pag-angkin ng teritoryo sa karagatan na inaangkin din ng iba pang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Sa pagkawala ng mga general na may malalim na karanasan sa geopolitics at naval warfare, maaaring bumagal ang pagpapatupad ng mga estratehiya ng China sa lugar na ito. Ang epekto nito ay hindi lamang panloob, kundi pati na rin sa kanilang panlabas na presensya sa rehiyon. Bukod sa operasyon sa dagat, ang pagkawala ng mga leader ay maaaring makapagpahina sa kakayahan ng PLA na pamahalaan ng mga krisis sa hangganan. Sa mga lugar tulad ng Himalayas, kung saan madalas magkaroon ng sagupaan ng China at India, mahalaga ang mabilis na desisyon ng mga leader upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon. Ang kawalan ng malinaw na direksyon ay maaaring magresulta sa mas maraming hindi pagkakaunawaan na posibleng humantong sa mas malalang sitwasyon. Hindi lamang sa larangan ng depensa nararamdaman ang epekto ng pagkawala ng mga leader, kundi pati na rin sa istruktura ng gobyerno at ekonomiya ng China. Ang PLA ay isang mahalagang institusyon na may malaking papel sa pagpaplano ng mga pambansang proyekto, lalo na sa teknolohiya at infrastruktura. Kung walang malinaw na liderato, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa mga proyekto na bahagi ng mas malawak na plano ng China upang maabot ang global dominance sa ekonomiya at teknolohiya. Sa kabilang banda, ang kawalan ng liderato sa militar ay nagdudulot din ng panibagong issue sa moralidad ng mga tauhan ng PLA. Ang mataas na antas ng turnover ng liderato ay maaaring magdulot ng pagdududa sa integridad ng sistema, lalo na kung walang malinaw na paliwanag ang gobyerno hinggil sa pagkawala ng kanilang mga leader. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magresulta sa kawalang katiyakan sa hanay ng militar, na posibleng magdulot ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga sundalo sa kanilang chain of command. Sa pandaigdigang entablado, ang ganitong kalagayan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga karibal ng China na magpahayag ng kani-kanilang posisyon. Ang kawalan ng matatag na liderato sa PLA ay maaaring mag-udyok sa mga bansa tulad ng Estados Unidos at Japan na palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Ang mga kaalyado ng Amerika ay maaaring samantalahin ang pagkakataong ito upang maglatag ng mga patakaran na maglilimita sa impluwensya ng China sa rehiyon. Sa kabuuan, ang pagkawala ng mga pangunahing leader sa PLA ay hindi lamang isang panloob na krisis, kundi isang isyong may malawak na implikasyon sa rehiyon at pandaigdigang kapangyarihan. Habang patuloy ang mga haka-haka ukol sa sanhi ng mga pagkawala na ito, malinaw na ang mga epekto nito ay bumabagsak hindi lamang sa militar, kundi sa buong estratehikong posisyon ng China. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita na kahit ang pinakamalalakas na institusyon ay maaaring makaranas ng kahinaan,
kung ang pundasyon ng kanilang liderato ay mawawasak. Ang misteryosong pagkawala ng ilang matataas na general ng China ay nagdala ng espekulasyon, hindi lamang sa larangan ng militar kundi pati na rin sa masalimuot na mundo ng espiya at lihim na operasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, itinuturo ang mga intelligence agencies ng iba't ibang bansa bilang posibleng nasa likod ng mga insidente. Ang tanong, sino nga ba ang totoong kasangkot? At paano nila naisakatuparan ng ganitong uri ng operasyon laban sa isa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo? Sa mga nakaraang dekada, naging mas komplikado ang laro ng espiya dahil sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Ang paggamit ng mga drone, cyber espionage at high-level informants ay nagbibigay ng kalamangan sa mga bansang may advanced na kakayahan sa intelligence gathering. Ang Estados Unidos, sa pamamagitan ng Central Intelligence Agency, ay kilala sa paggamit ng ganitong mga teknolohiya upang makakuha ng impormasyon o magsagawa ng covert operations. Gayun din, ang mga kaalyado nito tulad ng United Kingdom sa pamamagitan ng MI6 ay may kakayahang magplano at magpatupad ng mga operasyong hindi madaling matrace. Ang tanong ngayon, ang pagkawala ba ng mga general ng China ay resulta ng ganitong klasing pakikipagsabayan sa teknolohiya? May mga ulat na nagsasabing maaaring gumamit ang mga intelligence agencies ng cyber tactics upang pasukin ang mga secure na komunikasyon ng militar ng China. Ang pag-intercept ng mga classified na utos o ang pag-hack sa mga surveillance systems ng People's Liberation Army, PLA, ay maaaring nagbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kinaroroonan o mga personal na aktibidad ng mga general. Sa mundo ng modernong espiya, hindi na kailangang pisikal na magpadala ng espiya. Sapat na ang advanced hacking techniques upang makapasok sa pinakamalalaking lihim ng isang bansa. Bukod dito, hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng mga high-level informants mula mismo sa loob ng China. Sa mga nakaraang taon, ilang ulat mula sa international media ang nagsiwalat na may mga opisyal ng PLA na lumapit sa mga intelligence agencies ng ibang bansa kapalit ng asylum o proteksyon. Ang mga insider na ito ay nagiging mahalagang bahagi ng anumang operasyong naglalayong in-neutralize ang mga target na leader sa militar. Kung totoo ang mga ganitong ulat, ang pagkawala ng mga general ay maaaring isang masusing operasyon ng sabuatan mula sa loob ng kanilang sariling sistema. Ang isa pang aspeto ng espiya na madalas pagtuunan ng pansin ay ang paggamit ng disinformation campaigns. Sa halip na pisikal na alisin ang isang target, maaari itong gawing tila na wala sa sariling kapangyarihan o tinanggal dahil sa panloob na politika. Sa pamamagitan ng pagkalat ng peking impormasyon o pagpapanggap bilang internal documents, maaaring lumikha ng senaryo kung saan ang mga general ay tinanggal o pinatalsik ng sariling gobyerno. Ang ganitong uri ng psychological warfare ay naglalayong magdulot ng kalituhan at pagkawala ng tiwala sa loob ng isang institusyon. Hindi rin maikakaila ang papel ng teknolohikal na espionage sa kasong ito. Ang mga satellite na may kakayahang makita ang mga galaw ng militar, advanced facial recognition software, at artificial intelligence-driven analysis ay nagbibigay ng hindi kapanipaniwalang detalye sa mga target. Ang ganitong teknolohiya, kapag pinagsama-sama, ay nagiging isang napakalakas na sandata upang tukuyin ang mga kahinaan ng militar at magplano ng eksaktong operasyon laban dito. Bagamat wala pang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay sa CIA, MI6 o iba pang intelligence agency sa pagkawala ng mga general ng China, ang posibilidad ay hindi may tatanggi. Ang sining ng modernong espiya ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng impluwensya at kontrol sa mga kaganapan. Kung ang pagkawala ng mga general ay bahagi ng isang mas malawak na operasyon, maaaring ito ang pinakamalaking tagumpay sa larangan ng intelligence warfare sa makabagong panahon. Sa gitna ng mga haka-haka, ang malinaw ay hindi lamang laban ng militar ang nagaganap. Ito ay isang digmaan ng impormasyon, teknolohiya at lihim na operasyon. Ang sino mang nasa likod ng ganitong estratehiya ay nagtatagumpay sa isang layunin, ang magdulot ng kawalang katiyakan sa isang makapangyarihang institusyon tulad ng PLA, habang nananatiling ligtas mula sa anumang direktang akusasyon. Ang labanang ito sa larangan ng espiya ay nagpapaalala sa atin na sa makabagong panahon, ang digmaan ay hindi na lamang nagaganap sa mga labanan sa lupa o dagat.
Ito ay nangyayari din sa mga lihim na espasyo ng teknolohiya at impormasyon. Ang kasaysayan ay madalas nagbibigay ng mahahalagang aral sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Ang pagkawala ng mga general ng China na nagdulot ng malaking alon sa kanilang militar at diplomatikong posisyon ay maaaring ihambing sa mga makasaysayang insidente kung saan ang pagkawala ng liderato ay nagdulot ng kahinaan sa isang bansa. Sa nakaraan, ang mga kakulangan sa liderato ay nagresulta sa seryosong pagkatalo at pagbagal ng progreso sa iba't ibang aspeto ng isang bansa. Isang paralelismo na maaaring magbigay liwanag sa kasalukuyang sitwasyon ng China. Isa sa mga makabuluhang halimbawa ay ang Chinese Civil War noong dekada 30 hanggang dekada 40. Ang labanan sa pagitan ng Kuomintang at ng Communist Party of China ay nagbigay diin sa kahalagahan ng matatag na liderato. Ang pagkawala ng ilan sa mga pinakamahuhusay na lider ng Kuomintang, alinman sa pamamagitan ng pagkamatay, pagtalikod o panloob na alitan, ay nagdulot ng pagbagsak ng estratehiya ng kanilang hukbo. Dahil dito, ang Communist Party of China, sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong, ay nagkaroon ng pagkakataon upang mabuo ang kanilang lakas at makuha ang suporta ng masa. Nakalaunay nagbigay daan sa pagtatatag ng People's Republic of China noong taon 1949. Isa pang makasaysayang halimbawa ay ang ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang kawalan ng liderato sa militar ay nagdulot ng seryosong pagkatalo para sa China sa kamay ng Japan. Sa panahon ng digmaan, ang China ay nasa ilalim ng pamumuno ng Kuomintang ni Chiang Kai-shek. Ngunit ang malawakang korupsyon at mahina, ang koordinasyon ng kanilang militar ay nagbigay daan sa madaliang pagsakop ng Japan sa malalaking bahagi ng kanilang teritoryo. Sa mga pagkakataong ito, ang pagkawala ng mga epektibong lider kasama na ang panloob na intriga ay nagpalala sa kawalang kakayahan ng hukbo upang labanan ng isang mas modernisado at organisadong kaaway. Maaari ring balikan ang digmaang Opyo noong ika-19 na siglo, isang panahon kung saan ang pagkawala ng tamang pamumuno ay nagdulot ng tuluyang pagkatalo ng Qing Dynasty laban sa mga kanluraning kapangyarihan. Ang kawalan ng matatag na liderato, kapwa sa politika at militar, ay nagresulta sa paglalagda ng mga makaisang panig na kasunduan tulad ng Treaty of Nanking noong taon 1842. Ang mga kasunduang ito ay nagbigay ng kontrol sa mga dayuhan sa mga pangunahing bahagi ng ekonomiya at teritoryo ng China na nagdulot ng kahihiyan sa buong bansa at nagpababa sa moral ng mga tao. Ang isa pang aral mula sa kasaysayan ay makikita sa Vietnam War, kung saan ang kawalan ng epektibong liderato sa hanay ng militar ng South Vietnam ay nagdulot ng pagbagsak nito sa kamay ng North Vietnam noong dekada 70. Ang kawalan ng tiwala sa liderato, panloob na politika, at kakulangan sa koordinasyon ay nagresulta sa madaling pagsakop ng Vietcong. Bagamat hindi ito direktang nauugnay sa China, ipinapakita nito kung paanong ang kawalan ng matatag na liderato sa kritikal na sandali ay maaaring magdulot ng tuluyang pagbagsak ng isang institusyon. Ang kasaysayan ng China at iba pang bansa ay malinaw na nagpapakita na ang pagkawala ng liderato ay hindi lamang isang problema ng kasalukuyan. Ito ay nagdadala ng malalim at malawakang epekto sa mga institusyon, ekonomiya at moral ng isang bansa. Ang kasalukuyang pagkawala ng mga general ng China, kahit na ito'y isang issue ng modernong panahon, ay may malinaw na ugnayan sa mga makasaysayang insidenteng ito. Ang paralelismong ito ay nagdudulot ng mahahalagang tanong. Natututo ba ang China mula sa sarili nitong kasaysayan? Sa bawat pagkawala ng liderato sa kasaysayan, malinaw na ang kahinaan sa organisasyon at kawalang pagkakaisa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga karibal na samantalahin ang sitwasyon. Ang mga epekto ng mga insidenteng ito ay hindi lamang sa militar kundi pati na rin sa diplomasya, ekonomiya at tiwala ng publiko. Sa kasalukuyang yugto, ang nangyayari sa China ay hindi lamang usapin ng kanilang militar, kundi ng kanilang kakayahang ipakita ang lakas sa harap ng mundo. Habang nagpapatuloy ang mga haka-haka sa likod ng pagkawala ng mga general, ang mga aral ng nakaraan ay nagsisilbing babala. Ang kawalang liderato ay madalas nauuwi sa kawalang kontrol. Ang pagkawala ng mga general ng China ay hindi lamang nagdulot ng alingasnga sa loob ng kanilang militar. Umalingaw-ngaw ito sa buong mundo
na nagiging dahilan ng diplomatic fallout sa pagitan ng mga pangunahing pandaigdigang kapangyarihan. Sa harap ng kontrobersyang ito, bawat bansa ay may kanya-kanyang posisyon. Ang ilan ay nagpahayag ng pagkabahala, ang iba naman ay nanatiling tahimik, ngunit malinaw na nagsusuri ng mga implikasyon nito. Ang pandaigdigang reaksyon ay nagsisilbing salamin sa komplikadong balanse ng kapangyarihan sa modernong panahon. Ang Russia, na itinuturing na malapit na kaalyado ng China, ay tahasang nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng mga pahayag mula sa Kremlin na nagkokondena sa anumang panlabas na pakikialam na maaaring nagdulot ng pagkawala ng mga opisyal. Ayon sa isang tagapagsalita ng Russian Ministry of Defense, ang integridad ng militar ng isang bansa ay hindi dapat sirain sa pamamagitan ng mga covert operations. Ang posisyong ito ay malinaw na isang pagtatangkang ipakita ang kanilang alyansa sa China, habang tahimik na inoobserbahan ang epekto nito sa rehiyon. Samantala, ang Estados Unidos, bagamat nananatiling tahimik sa mga direktang akusasyon, ay binibigyang diin ang pangangailangang protektahan ang rule-based international order. Sa mga pahayag ng kanilang mga diplomat, binabanggit ang pag-aalala sa anumang destabilization na maaaring dulot ng mga ganitong insidente, lalo na't kritikal ang papel ng China sa mga pandaigdigang issue tulad ng ekonomiya at seguridad. Ang kanilang pananahimik ukol sa mga alegasyon ay hindi nangangahulugan ng kawalang aksyon. Ito ay isang estratehiya ng maingat na paghawak sa tensyon upang mapanatili ang impluensya sa rehiyon. Sa rehiyonal na antas, ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia na may direktang interes sa South China Sea ay nagmamasid ng maigi. Habang hindi nila tuwirang kino-question ang pagkawala ng mga general, ang sitwasyong ito ay tila nagbibigay sa kanila ng espasyo upang muling ipanawagan ang paggalang sa kanilang mga teritorial na karapatan. Ang mga diplomatiko mula sa mga bansang ito ay maingat sa kanilang mga pahayag na nagtatangkang balansehin ang interes sa pagitan ng dalawang higanteng kapangyarihan, ang China at Estados Unidos. Ang United Nations naman ay nananatiling nanawagan para sa transparency. Sa isang press release mula sa Secretary General, binigyang diin ang pangangailangan ng clarity and accountability sa mga isyong may epekto sa pandaigdigang seguridad. Bagamat ang kanilang impluensya ay limitado, ang posisyong ito ay nagpapakita ng pagkabahala ng pandaigdigang komunidad sa mga implikasyon ng biglaang pagkawala ng liderato sa isang superpower tulad ng China. Sa gitna ng lahat ng ito, ang epekto sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan ay hindi may kakaila. Ang pagkawala ng mga general ay nag-udyok ng mga tanong ukol sa kakayahan ng China na panatilihin ang kontrol at impluensya nito. Ang kawalang katiyakang ito ay nagbibigay ng oportunidad sa iba pang mga bansa na palakasin ang kanilang sariling mga estratehikong posisyon, lalo na sa Indo-Pacific. Ang drama ng diplomatic fallout ay nagbibigay daan sa mas malaking tanong: sino ang tunay na panalo at talo sa sitwasyong ito? Ang sagot ay maaaring hindi kasing simple ng iniisip. Sa gitna ng manipis na tabing ng opisyal na pahayag, ang mga lihim na negosasyon, pagsusuri ng intelligence at pagpaplano ng estratehiya ay patuloy na nagaganap. Ang bawat kilos, bawat pahayag at bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malawak na laro ng geopolitika, kung saan ang pagkatalo ng isa ay tagumpay ng iba. Nananatili ang isang malinaw na imahe ng kasalukuyang mundo. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa mga bomba at sundalo. Ito ay nagaganap sa entablado ng impormasyon, diplomasya at lihim na operasyon. Ang pagkawala ng mga general ng China ay maaaring magsilbing paalala na ang kapangyarihan, gaano man ito kalaki, ay nananatiling marupok kung ang liderato ay naaalis mula sa loob. Sa likod ng bawat hakbang ay isang larong tahimik, ngunit mapanganib, isang digmaan ng mga anino na bumabalot sa modernong panahon. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang nasa likod nito, kundi kung paano makakaahon ng China sa isang larong hindi nila ganap na makontrol.